Isang mapagpalang araw mga kapatid, kumusta ang bawat isa? And nawa ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. And if you are watching this video, my prayer is that the Holy Spirit will minister unto you sa lesson na iyo pong mapapakinggan. At kagaya po ng madalas kong sinasabi, if you are a member of RICM, Rock International Christian Ministry, every month meron po tayong direksyon na tinatahak. Last month, ang atin pong topic is all about family. Kaya ang title ng atin pong theme and the month of May is The Blessings of Family. Yung pagpapala ng pagkakaroon ng family. And this month of June, mga kapatid, ang bilis ng panahon, ilang buwan na lang, magpapasko na naman. And in this month of June, meron tayong panibagong tema. And it is all about family again. However, yung atin pong topic for the entire month of June is about discipling our family. Pinamakatan po itong Disciple Your Family. And just letting you know na napakahalaga po ng family. At kung ano yung kultura na nabubuo doon sa loob ng family. Kasi kung ano yung hilig, ano yung prinsipyo, ano yung nakagawian sa loob ng family. Minsan namamana natin itong mga anak. At ito din ay naipapasa natin doon sa atin ding mga anak. No? Bibigyan ko po kayo example. Pag yung family, ang kanila pong hilig ay sports, madalas na ang kanila din pong mga anak ay magkakaroon ng pagkahilig sa sports. Sa loob ng family, kung ang nanay at tatay ay mahilig sa music, maaring yung kanilang mga anak ay magkakaroon din ng hilig sa music. At maaring din maipasa nila ito sa kanila din pong mga anak. No? At kung halimbawa yung family ay mahilig sa pag-artista, no? Napansin niyo lalo na pag nabiyayaan ng magaganda at poging mga itsura, no? Minsan ay pumapasok din sila doon sa pag-artista. Doon sa politiko naman, kung ang kanilang lolo't lola, kanilang tatay at nanay ay merong hilig sa public service, madalas na ipapasa din ito sa kanilang mga anak. So mga kapatid, madalas kung ano yung prinsipyong nabubuo doon sa loob ng family, ganun din yung ating nagiging tayo. No? Naging identity natin, minsan ay ipapasa ito sa atin din pong mga anak. At kung minsan nga, kung ano yung parenting na natututunan natin sa ating mga magulang, ganung parenting din ang nai-apply natin sa ating family. Ito nga lang yung nakakalungkot. Kasi pag ang family or doon sa loob ng tahanan, no, madalas yung mga magulang at mga kapatid, lahat ng nakatira doon, or karamihan sa nakatira doon, nagmumura, nagsisigawan, no, pataasan ng pride, normal lang yung awayan, yung prinsipyong ginagamit ay hindi yung prinsipyong itinuturo ng Panginoon. Kadalasan mga kapatid, yung bata na nakatira doon, ganun din yung kanyang maia-apply doon sa kanyang family. Kaya napakahalaga po ng topic natin for this month of June. It is to disciple our family. Na maturuan yung ating family ng mga bagay patungkol sa Diyos. At yun yung maging kultura sa loob ng tahanan. No, at I just want to let you know na ang family mga kapatid ay kalooban ng Diyos. No, ito'y isang institusyon, no, na kung saan nandun dapat yung pag-ibig, nandun dapat yung pananampalataya at yung moral responsibility, no, na ninonurture at ipinapasa sa susunod na generation. And our topic for this whole month of June, the Disciple Your Family, hindi lamang po ito isang programa, kundi ang ating hangad ay ito po'y maging isang pang-araw-araw na prinsipyo na ipinapasamuhay sa loob ng tahanan mga kapatid. No? Dahil napakahalaga po ng family. Ang Diyos ang nagtatag ng pag-aasawa. Kaya sabi ng Biblia, no, sa Genesis 2:24, therefore a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Si Adam and Eve naging one flesh. At kung ano man ang pinag-isa ng Panginoon, sinabi sa Matthew 19:6, whatever God has joined together, no one will separate.
No, walang hiwalayan. Yan yung prinsipyo ng Panginoon sa family. Walang makapaghihiwalay. At kung makikita natin throughout the Bible, meron ding mga aral patungkol sa family kasi ang God ang nag-establish ng family, mga kapatid. No, doon sa in the book of Ephesians, 2 chapter ito, chapter 5 and chapter 6. No, sabi ng Panginoon sa husbands, love your wives. No, ibigin ninyo ang inyong asawa kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Kayo namang mga asawa, submit to your husband as to the Lord. Di ba po? No? Doon naman sa mga anak na honor your parents. No? Kaya kung makikita natin, napakahalaga ng isang pamilya. Ito po'y isang institusyon na itinatag ng ating Panginoon. Dahil tayo po or yung family ang gagamitin ng Lord para maganap ang kanyang kalooban dito sa lupa. So, matutunghayan natin sa week 1, ang title po ng ating topic for this first week of June ay Family Discipleship. Pangalawa, Life of a True Disciple. Pangatlo, Father's Authority and Responsibility. No? Meron palang malaking responsibilidad yung mga tatay. Kaya mga tatay, no, huwag kayong umabsent. No? Pakinggan ninyo ang aral ng ating matutunghayan dito sa week 3. And sa week 4, mga kapatid, meron tayong series break. Ayan. So, to start with our message, no, ang atin pong text, makikita natin sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9. Let me read it to you before we dive in to the word. Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9. Sabi dito, Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. And you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your strength. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home, and when you are on the road, when you are going to bed, and when you're getting up. Tie them in your hands and wear them in your forehead as reminders, and write them in the doorpost of your house and on your gates. Let us pray. Hallelujah. Father God, Lord Jesus, o Holy Spirit, minister into us. Dakilang Diyos, salamat for this platform na pwede po namin gamitin as we study your word. Lord, my prayer is that everyone who hear your words, God, they will be reminded and they will be transformed. They will become intentional people that will do your will, dakilang Diyos. Kaya we entrust to you this moment of studying and listening. This I pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So yung atin pong, ang title po ng atin pong topic for this morning, mga kapatid, or for this day, in this video, ay Family Discipleship. Ayan. Bakit mahalaga ang pagdi-disciple ng ating family? By the way, the word disciple, hindi po siya, throughout the New Testament, napakarami pong salitang disciple. Replacement po siya sa salitang Christian. No? Kasi yan yung term na ginamit ng Biblia doon sa mga Kristiyano noon. Disciple meaning tagasunod ni Kristo, mga nag-aaral sa paanan ng ating Panginoon, mga follower ng ating Panginoon. So, family discipleship. Then, bakit mahalaga na i-disciple yung ating family? Alam niyo mga kapatid, when I check on the statistics kung anong nangyayari sa Pilipinas ngayon, napakataas ng rate ng mga kabataan na nalulong sa pagnanakaw, sa violence, sa mga serious na crimes, no? And doon sa pag-aaral nito, no, meron ding mga pumapasok sa kanya-kanyang mga bahay, no, mga kabataan in the age of 6 to 12 nalulong na sa droga, no, meron silang involvement sa droga, and sinasabi ng pag-aaral na ito na sila po ay galing sa broken family, no. Meron ding increasing crime rates doon sa loob ng family. No, according to SWS survey na
from June 2024 up to June 2025, nag-times 2 mga kapatid yung crimes sa loob ng tahanan. No, maaring mga abuso sa kanilang mga kapatid, no, sa kanilang mga tatay, pagnanakaw sa loob ng bahay, tumaas yung krimen sa loob ng tahanan, year 2024 to 2025. And then, meron ding pag-aaral na kung saan yung mga Pilipino, takot sila, no? 55% in the 2025 survey, takot yung mga Pilipino. 55% of the Filipinos, they were afraid of pagnanakaw, no? Na papasukin sila ng mga magnanakaw. 46%, they fear walking unsafe streets at night, no? 46% of Filipinos takot silang maglakad sa labas. And 37% of Filipinos reporting nakita nila yung kanilang mga kapitbahay na nagdodroga. Yung mga students naman, sa mga kabataan, survey from 2023 to 2024, sabi ng 72% of Filipino students, sabi nila, inadmit nila na sila ay nakapag-cheat at least once. 41% sabi nila, cheating is normal, not a big deal. And 1 out of 3 students said that they cheat because everyone else does. Everyone else does it. No? Okay lang yung okay lang yung mangdaya kasi lahat naman ay gumagawa ng ganon. Dagdagan ko pa mga kapatid, no? Meron ding survey na 1 out of 10 Filipino girls age 15 to 19, they began childbearing. Yung teenage pregnancy sa Pilipinas, mga kapatid, ay tumataas at pabata ng pabata ang mga nabubuntis. Dagdagan pa natin. Pati yung family values. According to 2024 SWS survey, 62% of Filipinos believe respect for elders is declining. Yun bang respeto sa mga matatanda, hindi na siya masyadong trend ngayon. Yan, napansin niyo yung pati mga magulang minumura ng kanilang mga anak, no? And 57% of Filipinos says that Filipino family values are weakening. Yung values ng sa loob ng tahanan ay talagang paunti nang nawawala, mga kapatid, no? At isang patunay po nito, yung kabataan natin ngayon, bihira na lang po yung nagmamano, nagbe-bless. And 48% says children today are less disciplined than previous generation. Pag sasaktan mo yung bata, didisiplinahin mo, sasabihin nila na child abuse. Diba po? Kaya yung family values, yung ethics, yung biblical principle, pag hindi ito pinapasamuhay sa loob ng tahanan, mga kapatid, unti-unti mawawala at hindi na may pagpapatuloy ito sa susunod na generation. Kaya if you are a believer, if you are a follower of Christ, ang panawagan po ng Diyos sa atin at ang utos ng Diyos sa atin na tayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. No? Sinabi ito ng Biblia, no? Ephesians chapter 5 verse 8, For we were once darkness, but now you are in the light. Walk as children of light. No? Sinabi ng Lord na tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan. No, mahalaga mga kapatid na makita natin yung ating mga sarili na tayo ay asin at ilaw. Hindi lamang sa church, hindi lamang doon sa every Friday, but most especially na tayo po'y nagliliwanag at nagniningning doon sa atin pong mga tahanan. God calls us to walk as children of light. Then the first light that should shine is not in the church building. Yung light na nagliliwanag dapat hindi doon sa church building. Okay po yun na tayo po nagliliwanag sa church building, but most especially doon dapat sa ating kanya-kanyang tahanan. At dapat na ipapakita natin doon sa ating tahanan kung sino yung ating Diyos. So if you're a Christian parent, a Christian son or daughter, and if you are a believer of Christ, you are part of a family. For sure, we are part of a family. Tayo nanay, tatay, anak. No? Then this message is for you.
Because we need to influence our family and to disciple them. Paano natin gagawin ito? No? Pastor, ang tanong, Pastor, paano ko gagawin iyan? Parang mahirap mag-umpisa kasi yung aking mga kapatid ay talagang matitigas ang ulo. Yung aking mga anak ay ang titigas ng ulo. Yung aking mga magulang, no? Ang aking asawa. No? Tanong niyo po din po ba yan, mga kapatid? No? Napatanong ba kayo kung paano ito gagawin? No? At yan po yung ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid. No? Kaya kung ito po'y katanungan sa iyong isipan, sabihin mo, opo, Pastor, tanong ko yan. Ilagay mo dyan sa comment section, opo, ito'y tanong ko rin. No? Para maipag-pray din natin kayo. Ayan. So, first point na gusto ko pong i-share sa inyo, yung pananampalataya na nakuha po natin, we need to model it inside the house. So, first point, faith modeled. No? Yung faith natin dapat nakikita sa loob ng tahanan. Alam nyo, mga kapatid, I don't know kung isa ba din kayo sa mga mahilig mag-Sharon kung meron pong mga handaan. Yan po. Yan, ang tanong ko sa inyo, bakit kaya yung mga Filipinos mahilig silang mag-bring house or mag-bring home kung merong handaan? Yan, pwede nyo ring i-type dyan sa comment section kung bakit kaya ang Filipino ay mahilig mag-bring house every time na may handaan. Yan. Maari na gusto pa nilang kumain. Okay naman yun. Pag marami lang yung pagkain, why not? Di ba po? At kung halimbawa sinabihan din tayo na magdala ka, why not? But you know, isa sa reason kung bakit yung mga Filipinos, especially mga nanay, bakit ang hilig nilang mag-bring house, it is because yung kanilang na-experience doon sa handaan, yung masarap na pagkain, gusto din nilang maranasan ito ng kanilang mga anak. Kaya nagdadala sila ng kukonti para maipatikim din ito sa kanilang pamilya. Halimbawa, napakasarap ng leche flan, napakasarap ng maha blanca, napakasarap ng cake, ng dessert, or kaya spaghetti. Magdadala ako nito para kay ganyan. Kasi gusto nilang ma-experience din ng kanilang pamilya kung ano yung kanilang na-experience doon sa kainan. And every Christian, I believe na na-experience ninyo yung goodness ng Lord. Meron kayong story kung paano at sino si Lord sa buhay ninyo. Na-experience ninyo yung kanyang miracle, na-experience ninyo yung kanyang grace. Di ba po? Napakasarap sa piling ng Panginoon. At gusto ko pong ipaunawa sa inyo na dapat hindi lang tayo ang nakaranas nito. And I believe most of us, we desired na itong naranasan ko ay maranasan din ng aking family. Itong ganitong kagalakan, gusto ko ring maranasan ng aking family. Yung feeling ng fulfillment, pag ikay naglilingkod sa Panginoon, gusto kong maranasan din nila. Kagaya ng ating pong inuuwing pagkain na gusto nating matikman din nila. No? Kaya anong dapat nating gawin? Balikan ko po, first, we need to model our faith inside the house. So, faith modeled. Deuteronomy chapter 6, verse 5 and 6, sabi dito, "And you must love the Lord, your God, with all your heart, all your soul, and all your strength." Dapat ipinapakita pala natin ito, mga kapatid, yung pag-ibig natin sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. No, hindi po ito section, part of your heart, part of your soul, and also your strength. Hindi po. Ibig sabihin ito yung kabuuan tayo. No? Naiibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. And you must commit yourself wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Yan, ganun pala, mga kapatid, no? Paano natin i-model yung ating faith? Kung paano mo ba inibig ang Panginoon? Hindi lamang dapat i-display yung faith, mga kapatid, doon sa church. Talagang napakasipag natin sa church. Pero pagdating dito sa bahay, kumusta ka naman? No? Doon sa church talagang po at opo. Pagdating doon sa bahay, no?
sigawan, no? Minsan nga nagmumura pa. No? Doon sa bahay, napakasipag nating magtimpla ng kape. No? Gusto mo ng kape, ate? Gusto mo ng kape, kuya? Pero doon sa ating tahanan, mga kapatid, minsan hindi pa natin nayayaya yung atin pong mga asawa at mga anak. Di ba po? Kaya kung totoo ang Diyos natin, mga kapatid, dapat nagre-reflect ito hindi lamang doon sa church, kundi doon din sa atin din pong tahanan. Minumodel din dapat natin ito sa ating tahanan. Yan, faith must be personal. Personal dapat itong nai-express sa ating sarili before it becomes generational. Bago natin maipasa, mahirap pong, imagine this, ito po'y kandila. Mahirap pong ipasa yung apoy ng kandila dito sa kabilang kandila kung wala kang apoy. Kailangan nakikita muna sa atin. No? Kaya kailangan maimomodel po natin yung atin pong faith, mga kapatid. No? Kaya sabi nga ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. The question is, are you a good imitation of Jesus? Si Jesus, mga kapatid, ay kung saan siya pumupunta, nandun din yung mga tao. No? Na-attract yung tao kay Jesus. Maraming pumupunta sa mga lugar na pinupuntahan ni Jesus, talagang sinusundan siya ng mga tao. No? Na-attract yung mga tao sa kanya. Ang tanong doon, yung family mo na-attract ba din sa faith mo? Doon sa pinapakita mo. Nakikita ba nila si Jesus sa iyo? Kasi kung every Friday ka lang maging Christian, pero pagdating mo sa tahanan, na mukha kang unbeliever, hindi na makita, hindi mo na ma-recognize kung ikaw ay Kristiyano ba o hindi. No? So, the way you speak, the way you act, mahirap pong i-disciple yung family mo. Kaya kailangang i-model muna natin doon sa loob ng tahanan, mga kapatid, yung atin pong pananampalataya. Yan. Isipin natin, ano ba yung mga bagay o area ng ating buhay na po pwede kong i-model yung aking faith doon sa tahanan. First, no? Kung totoo po si Jesus sa iyo, mga kapatid, maging totoo din yung mga actions na i-display natin doon sa ating tahanan. No? First, how you handle stress. Paano mo ba hinahandle yung iyong stress? No? Doon sa loob ng tahanan. No? Ikaw ba'y nagpapanik kagad? Pinapakita mo bang galit ka kagad? No? Kunting ano lang, sigaw na kagad. Yan. No? Stress ako sa trabaho. Yan. Or nakikita ba yung kapayapaan ni Kristo sa iyo? Amen? No? Paano ba dinidisplay o minomodel yung faith kung ikaw ay stress? Kung ikaw ay doon sa yung asawa, doon sa yung partner, paano mo ba siya tinitreat? No? As you model your faith, paano ba dapat minomodel yung faith doon sa atin pong mga partner? No? Nakikita ba ng ating mga anak na meron tayong pag-ibig? Meron tayong respeto? Merong pagpapatawad? Paano ba natin nire-resolve yung conflict sa loob ng tahanan? No? Paano ba tayo nakikipag-communicate? Nagre-reflect ba dito yung ating pananampalataya as we speak? Pag tayo ba'y nagkakasala doon sa ating mga partner, sino ba yung unang nagsasorry? Kung ikaw yung unang nagsasorry, type mo nga dyan sa comment section. Ako yung unang nagsasorry. For sure, mga kuya yung unang magta-type. Yan. Yan. Doon sa pagre-respond natin sa ating mga problema, mga kapatid, paano nyo ba minomodel yung inyong faith? No? Mahilig ba tayong mag-blame sa ibang tao? Or we take the responsibility. We look for solutions, no, than complaining. No, nakikita ito ng ating mga anak. No, madalas ba tayo nag-persevere or napakabilis nating give up? Nakikita ba si Kristo doon sa atin pong mga problema? No, doon sa ating priorities, mga kapatid, sa araw-araw. Do we read the Bible? Nakikita ba nila yung ating pananampalataya doon sa spare time na meron tayo? Namomodel ba natin yung pananampalataya natin dun sa ating mga priorities? Do we pray? Do we worship? Or nag-worship lang tayo every Friday kasi yun yung tugtugan sa church. Pero pagdating dun sa bahay, kung ano-ano na yung ating inaawit. Amin po ba? No? Ano ba yung mga priorities mo?
Nakikita ba si Kristo at dinidisplay mo ba yung pananampalataya mo sa loob ng tahanan? Kasi kahit hindi ka magsasalita, nakikita lang ng iyong family kung ano yung ginagawa mo. Malalaman nila kung sino yung iyong Diyos. Then how you treat others. No? Paano mo ba tinitreat yung mga tao sa paligid? Nakikita ba si Kristo? Na i-display mo ba yung magandang example sa iyong mga anak? Kung paano tinitreat ng isang Kristiyano yung ibang tao labas ng inyong tahanan. Ano yung mga topic ninyo sa loob ng tahanan? Kayo ba'y nag-uusap patungkol sa Biblia? O kayo ba ay ano ba yung pinapanood ninyo? Di ba po? Paano natin minumodel yung ating faith? Alam niyo mga kapatid, kung hahayaan po natin na yung ibang tao yung maging example ng atin pong pamilya at hindi tayo ng mga Kristiyano, for sure mahihirapan tayong i-disciple sila. Kaya doon pa lang sa loob ng tahanan dapat meron silang modelo. Nakikita nila ang Biblia sa ating mga buhay, no? Pag halimbawa po merong mga pagkakamali yung ating mga anak, paano ba natin hinahandle yung kanilang mga mistakes? No? Kung tayo nagkakamali, paano ba hinahandle yung mga mistakes? Yung failure, no? Yung mga conflict sa loob ng tahanan, paano ba natin ito hinahandle? Minomodel ba natin yung faith natin doon? Alam niyo yung mga kabataan ngayon, no? Children may not always listen to your words. Okay yun, meron silang napapakinggan. Pero minsan nakakalimutan nila kung ano yung napapakinggan. Kaya sinasabing, pagpasok dito, labas dito sa kabila. But, children, they will never forget your example. Napakarami ko pong natutunan sa aking tatay. Mga prinsipyo sa buhay. No, nakikita ko kasi sa kanya. And I believe ganun din po kayo. Kaya first mga kapatid, no, when we talk about discipling our family, no, pag pinag-uusapan natin yung pagdi-disciple, no, family discipleship, first we need to model our faith, no, faith model. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat minumodelo natin yung ating faith doon sa loob ng tahanan. Pangalawa, faith passed on. Pagkatapos nating i-model yung ating faith, nakikita ang Diyos sa ating buhay. Pangalawa, ipapasa din natin ito sa kanila. No? Hindi po sa isang every Friday, hindi po sa every Wednesday or Sunday na prayer meeting, kundi dapat yung discipleship na gagawin natin mga kapatid, nangyayari siya kahit sa ordinary moments. No? Maging normal sa inyong tahanan na yung prinsipyo na ginagamit ninyo doon sa loob ay yung prinsipyong itinuturo ng Panginoon. No? Faith passed on. Deuteronomy chapter 6 verse 7 and 9. Sabi dito, repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home. Ulitin mo sa iyong mga anak, paulit-ulit mong gawin ito. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you're getting up. Tie them into your hands and wear them in your forehead as reminders. Write them on the doorpost of your house and on your gates. Anong sinasabi dito mga kapatid? No? Ulit-ulitin natin. No? Turuan natin sila, yung ating mga anak. Repeat them again and again to your children. No? Turuan nyo sila kapag sila nasa tahanan. Turuan nyo sila kapag sila nasa labas. Turuan nyo sila kapag sila nasa higaan na. At sila gigising. No? Tie them into your hands. No? Dapat nakikita siya sa ating mga aksyon. Yun yung ibig sabihin yun doon. Tie them into your hands. And wear them in your forehead as reminders. Ibig sabihin, ito dapat yung nasa isipan. Lalagay sa isipan. Write them on your doorpost. Write them on the doorpost of your house and on your gates. Dapat yung prinsipyo ng Panginoon. Yun yung naka-establish sa ating bahay. No? Hindi lamang po isang special event. Ay, ano ngayon? Friday ngayon, kailangan yung ating attitude ay mabait tayo ngayon kasi Friday mag-church tayo. No? Hindi po mga kapatid. Hindi po isang
event yung discipleship, no? Yung discipleship dapat ito yung prinsipyo na ginagawa sa bawat oras ng atin pong buhay sa ating family, kahit sa ordinary moments. And let me give you an example, no? Sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, ito po yung sabi ni Pablo kay Timothy, no? I remember your genuine faith. No, nakita ni Pablo yung genuine faith ni Timothy. For you shared the faith that first filled your mother Lois, grandmother Lois. No, yung faith na yon, galing pala yun sa kanyang lola na si Lois. And your mother Eunice, no, na naipasa sa kanyang nanay. At yung faith na yun, naipasa din doon kay Timothy. Kaya sabi ni Pablo dito, and I know that same faith continues strong in you. Bakit mga kapatid? Kasi yun yung prinsipyong ginagamit doon sa loob ng tahanan. And alam niyo, kung hindi lamang po ang prinsipyo ng Biblia yung ginagamit natin sa loob ng tahanan, and even in ordinary moments, yung prinsipyong napapanood ng atin pong mga anak sa telebisyon, yun po yung magtuturo sa kanila. No? Manood lang po kayo ng mga palabas. No, tuturuan sila kung paano maging tuso. Tuturuan sila kung ano yung relationship. No? May tinuturo pang Biblia patungkol sa relationship. Ang itinuturo ng mundo sometimes hindi godly. No? Merong same-sex relationship. No? May mga entertainment na nakakatawa. No? Pero ang itinuturo mga kapatid, very opposite sa Biblia. At hindi nakikita yung kalooban ng Panginoon. Kaya maganda, no, na even in ordinary moments mga kapatid, ay atin pong ina-apply yung biblical principle. No? And alam niyo, sometimes pag kami po mag-asawa, kasama si Audrey, ay nasa labas, no? Minsan nagbabasa kami ng Biblia. No? Nak, basahin mo nga ito. Ano yung ibig sabihin? Ano siya, very casual, no, mga kapatid. Anong ibig sabihin yan? No, anong nakikita mo diyan? And you know, natutuwa ako dahil si Audrey din ay dati matalas yung kanyang memorization, no? Dati pinapamemorize ko lang sa kanya yung verse. And binibidyo ko siya noon. One of my purposes that to encourage brethren na kung kaya ni Audrey na mag-memorize ng verse, she was 4 years old at that time. Tinuruan namin siya na meron kasi mga nakadikit sa mga dingding namin mga kapatid, no? Mga Bible verses. Then when she was 4 years old, talagang na-memorize niya yung 11 verses ng salvation. Then video ko siya. Pinakita ko sa mga kapatid, especially during SOE, para ma-encourage din sila na mag-memorize ng Biblia. Before, ang iniisip ko lang na paunti-unti lang, no? Na tuturuan si Audrey, up to the point na nalamangan pa niya ako, no? Na nakapunta na siya sa ibang part ng Saudi Arabia para mag-evangelize ng mga Muslim, no? At nakapunta din siya ng Kazakhstan to evangelize Muslims doon sa Kazakhstan. And di ko lubos maisip na doon sa paunti-unti na pag-i-incorporate ng biblical principle sa kanya at sa kung ano yung nakikita niya sa amin, no? Nagtuturo na rin siya, no, ng morning devotion. Natuto na siya. And nakita ko nga yung kanyang devotional notebook. Nandun na siya ngayon sa Book of Luke, no? Meron kasi siyang devotion. And dati, no, dinidesire ko lang na matuto siya na tumugtog ng instrument. Ngayon, part na rin siya ng music. I cannot imagine na magkasama kami sa music team na naglilingkod sa Panginoon. And I praise the Lord sa na-develop na discipleship, no, doon sa aking anak. And I praise God for that. And kung
naganap ito sa buhay namin mga kapatid, I believe sa inyo din. Just take the ordinary moments at i-incorporate natin doon yung aral ng Panginoon hanggang maging normal na sa inyo. Kasi kung hindi natin ito gagawin, yung mundo ang magtuturo sa kanila. Ang mundo ang magtuturo sa ating mga anak. No? Kaya kailangan maging intentional din tayo na maibahagi ang aral ng Biblia sa atin din pong pamilya mga kapatid. Kaya yung faith ko, no, gusto kong maipasa sa aking anak, gusto kong maituro sa aking misis, no, para darating ang panahon, siya din pag nakakaroon siya ng family, ipapasa niya rin ito sa kanyang family, no. And ito din naman yung utos ng ating Panginoon, no. In Matthew chapter 28 verse 19 and 20, sabi dito, "Therefore go and make disciples of all nations." Family discipleship, di ba po, ang ating topic. At sabi ng Panginoon, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Pagkatapos, anong gagawin? "Teaching them to obey everything I have commanded you." Tuturuan nyo sila na sundin ang lahat ng ipinag-uutos ko. Kaya maganda na makita natin tayo mismo, makita natin ang kalooban ng Panginoon para atin din itong maituturo doon sa atin din pong family, mga kapatid. No? Ang itinuro ng aking tatay noon, wag mong hayaan na maapakan yung iyong karapatan, no? Labanan mo kahit gaano yan kalaki. Pero ang tinuturo ng Biblia ay magpakumbaba. Ang itinuturo ng Biblia ay magpatawad, no? I praise the Lord for that principle na kanyang itinuro sa akin, kasi ang gulo ng buhay pag mainitin yung ulo mo, no? At puro nilang away ang nasa isipan. So, first mga kapatid, faith modeled, no? Kailangan i-model natin yung faith doon sa tahanan. Pagkatapos, hindi lang hanggang model, no? Hindi lang i-display mo yung faith. Yung faith, you need to pass it on. Kaya pangalawa, faith passed on. Pangatlo, ayan, habang ginagawa natin ito, it should be anchored by grace. Third point, grace anchored. Yung ating family discipleship, dapat nakasentro siya sa grasya ng Panginoon. Hindi siya looking forward for perfection, no? Wala pong ganon. Hindi natin mamimit yung perfection kasi nandito pa tayo sa lupa. At pangalawa, ang bawat isa din ay hindi po overnight yung maturity. Iba-iba yung level ng maturity. Kaya kung ikaw ang naunang Kristiyano, kailangan nandun yung iyong alalay sa kanila. No, alalayan nyo sila kasi maturity will not happen overnight. Naunawaan ko na yung generation natin ngayon, napakahilig natin sa instant noodles, no? Napakaraming mga instant na pagkain. But mga kapatid, yung spiritual growth nangyayari siya as we go along. Journey siya mga kapatid, no? Lumalago siya, lalo na pag nagtutulungan tayo. May kahinaan ng bawat isa doon sa loob ng family. Ang maganda lang na matulungan natin yung bawat isa. We need to cultivate that relationship, no? Doon sa ating relationship sa Panginoon, doon sa ating pong family. No, lalo na yung mga bata, mga kapatid, yung ating mga anak. If your desire is to disciple your children, sabi ko nga, yung maturity hindi siya overnight. Okay yan na ini-incorporate natin sa kanilang isipan yung mga biblical principle, but be gracious. Bakit? Darating yung panahon, yung mga bata, yung asawa natin, may stumble sila at magkakamali. Yung ating itinuro sa kanila, darating yung panahon na makakalimutan nila. Yung kanilang ginawang pagkakamali noon, darating yung panahon na gagawin ulit nila. Yung boundaries na ating sinet sa kanila, darating yung panahon na mangyayari ulit yun or matcha-challenge yung boundaries na yun. No? Kagaya natin dati mga kapatid, napakapasaway natin. But sabi ng Panginoon, ganito sinasabi ng Panginoon yung grasya niya. Alam kong nagkamali ka, alam ko na nandun ka pa sa area ng growing, but I will walk with you while you grow. Ganun dapat yung grasyang ipinapakita din natin sa ating family. No? Kaya kailangan ng mahabang pasensya. Kailangan ng grasya mga kapatid.
sa family discipleship. And by doing that, you are also building a good relationship sa loob ng tahanan. And that's family. That's family. Yung pagkakaunawaan, no? At magkamali man, sige lang, tanggapin. At hayaan na kumilos ang Diyos dun sa kanyang pagkakamali. Tayo din naman, no? Di ba po? Nagkamali din naman tayo. Ilang beses pa nga tayo nagkamali pero hindi tayo pinagsawaan ng Panginoon. Ganun din. Merong purpose kung bakit ka nilagay ng Lord dun sa iyong tahanan, dun sa iyong family. At ang purpose ng Diyos is for your family to experience Jesus inside your home. Ikaw yung gagamitin ng Lord para maranasan nila si Jesus. Kaya sige lang, kapit lang kapatid, no? It should be grace anchored yung gagawin nating discipleship sa loob ng tahanan. Colossians chapter 3 verse 12 and 13. Since God chose you to be the holy people He loves, since tayo ay pinili ng Diyos na kanyang mga banal na iniibig, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Isuot daw natin mga kapatid, no? Tender-hearted mercy, yung kindness, yung humility, yung gentleness, and patience. Ayan, ganun pala yung grace na dinidisplay sa loob ng tahanan as we disciple our family. Yung habang dinidisciple natin yung ating mga anak, yung ating asawa, or yung ating mga nanay, tatay, no? O yung ating mga kapatid, we need to clothe ourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Di ba po? Hindi yung sigaw ka agad, no? Kailangan meron po tayong gentleness and patience. Kailangan nakikita si Jesus, mga kapatid, sa atin, no? At nagre-reflect ito sa ating pakikitungo sa kanila, doon sa kanilang mga weaknesses. And that's grace. Discipleship should be anchored by grace. Hindi lamang yung pagiging authoritative, okay yun, no? Pagiging legalistic, okay yun. Pero ang tanong doon, effective kaya kung palaging ganun? Hindi kaya magiging balance kung gracious din tayo? Hindi lang super stricto, no, na para bang para bang perfect na tayo, no? Wala namang perfect. Maganda na i-apply din natin yung grace doon sa discipleship, mga kapatid. Then verse 13, ito yung sabi, make allowance for each other's faults. Uy, bigyan daw ng allowance doon sa pagkakamali ng iba. And forgive anyone who offends you. Pag halimbawa ay nagkamali sila, bigay ng konting allowance, no? Nagkamali sila, okay, bigay pa ng konting allowance. What does it mean? Stretching out, no? Talagang minsan kasi sinasabi ng ilan na sumabog na ako dahil punong-puno na ako, hindi ko na kaya yung kanyang pag-uugali. No? Na madalas nating napapakinggan yan. Kapatid, tanong ko, ano ba yung madalas na pupuno? Di ba yung tansan, mabilis mapuno? Ibig sabihin, ang babaw mo lang pala kasi mabilis kang mapuno. Di ba po? Tansan ka ba? Kasi ang tansan, mababaw lang po eh. No? Kaya tingnan mo yung sarili mo at magpalalim ka sa Panginoon. Magpalalim ka sa iyong pag-ibig. Para maging gracious ka sa iyong family. Sabi diyan, make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. No, maganda pong ma-exercise yan, mga kapatid. No, na yung forgiveness, no, may exercise natin doon sa ating tahanan. At kung nakamali man sila, magpatawad ka agad. Paano natin madadala sila sa discipleship kung tayo mismo ang hirap nating mag-release ng forgiveness? No, I cannot imagine people who's been offended tapos dinadala nila yon ng isang linggo. I cannot imagine. No, ang hirap nun. Isang linggo kang hindi makatulog, kakaisip dun sa taong kinakagalitan mo. No, I don't know kung paano niyo yun nakakaya. Pero may advice for you, mga kapatid. I-exercise po ninyo yung magpatawad kaagad. Maiksi lang yung buhay. Huwag natin sayangin dun sa sama ng loob. No, magpatawad kaagad. No, magkakasakit pa kayo niyan. No? Kaya kung nakaka-relate ka, type amen. No, type mo amen dyan sa comment section. Then, remember, ulitin ko yung verse 13, make allowance for each other's fault and forgive
anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Tandaan na ang Diyos, pinatawad tayo, kaya magpatawad din tayo sa iba, mga kapatid. Ayan. So, to wrap it up, first, mga kapatid, faith modeled. Yung faith dapat na model natin doon sa loob ng tahanan as we disciple our family. Pangalawa, yung faith, ipinapasa dapat natin. Hindi natin sinusolo. No? Kaya faith passed on. Pinapasa dapat natin yung faith. At yung pangalawa, as we disciple our family, it should be grace anchored. Dapat gracious tayo. And ganun din naman si Jesus, full of grace. Si Jesus yun. Tayo follower ni Jesus, dapat meron din tayong grace. Di ba po? Ayan. So, yan po yung tatlong mga bagay na gusto ko pong ituro sa inyo sa family discipleship. And I hope na bawat isa sa atin, wala pong perfect, iba-iba po yung approach, iba-iba yung character nila. Pero mahalaga na nandun tayo sa ating desire na matuto yung atin pong family, mga kapatid, sa mga aral o sa buhay na nais na ipapasamuhay ng isang mananampalataya. At dapat may establish sana ito sa ating mga tahanan. No? Hallelujah. And we parents, kung ikaw ay parent, our primary objective, mga kapatid, is to be the spiritual influencer inside our home. Tayo dapat yung primary spiritual influencer doon sa loob ng tahanan. Yung church, okay po yun. Meron din pong discipleship sa loob ng church. But church is our partner. Partner natin ang church. Tinutulungan tayo ng church. Pero hindi siya replacement. Tayo dapat na mga believer sa loob ng tahanan. Tayo dapat yung spiritual influencer. No, kasi kung hindi natin sila i-influence, mga kapatid, yung ating mga magulang na hindi pa believer, yung ating mga anak, yung ating mga kapatid, pag hindi natin sila i-influence sa mga bagay na spiritual at mga bagay na kalooban ng Diyos, sa social media pa lang, doon sa kanilang pinapanood, napakarami na pong mag-i-influence sa kanila na hindi godly. No, kaya yung prinsipyong makukuha nila, yung prinsipyong kung ano yung napapanood din nila sa social media, dun sa TV. Yan po. Kaya we are the primary spiritual influencer. If you're a Christian, you're the primary spiritual influencer. Yung church, okay din yun. Partner natin yun. Katulong natin ang church, mga kapatid. No? And I hope na ang bawat isa sa atin ay may desire na i-disciple yung kanilang family. Hindi madali, but God will help us. Bakit ko po nasabi? Let me end and by sharing you this story. You know, ang desire ko po, mga kapatid, nung ako po'y bago pa lang na nagpapastor, is that my family will receive Jesus at pareho kaming maglilingkod. Pero going back to who am I before, parang mahirap gawin yun. Parang hindi ko alam kung paniniwalaan ba nila ako. Napakapasaway ko po nung dati. No? Then, nangyari na, ayan, si Audrey, she was the first family members na akin pong nabautismuhan. And I praise the Lord for that experience. Then, dinesire ko rin po na mangyari sana ito doon sa aking mga magulang at mga kapatid. And let me share you this video. Ayan. Alam niyo, dinesire ko lang po yan. Hindi ko nga lubos maisip na yung magulang mo, kukontakin ka tapos magsusumbong sa'yo dahil meron silang gustong ipagpipray. It is because God transforms people.
At dahil nakita nila ang buhay na binago ng Panginoon, naniniwala sila na ang Diyos ay totoo. Pag pinakita po natin mga kapatid na ang Diyos ay totoo at nagbabago ng buhay through us, I believe na yung parents natin, yung mga kapatid natin ay mananampalataya at magtitiwala sa ating Panginoon. Yung Panginoong totoo. Then that is one of my desire is to baptize them. Kaya I praise the Lord dahil pinagkatiwala nila ang kanilang buhay sa Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban to be baptized. At yung aking mga kapatid at yung aking magulang si tatay ay kinuha na ng Panginoon. At yung aking nanay, patuloy po siyang lumalago sa kanyang relationship kay Jesus. Kahit nandito ako sa Saudi Arabia, naging active po siya sa church. It is because, mga kapatid, God works when we desire. So my prayer for you is that you desire that God will work in your family. Umpisahan muna natin dyan. Then, model your faith. Ipasa mo yung faith mo and be gracious to them. Yun lamang po, and I hope that everyone ay napagpala sa kanyang mga salita. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. And God bless you all.